Good morning sa inyo. Salamat sa inyong pakikinig. Salamat kasambadi. Kasama Weng. Thank you so much. And we're back on a Monday. Kami pa rin ang inyong mga kasama. Morning, Weng de la Peña. Buddy Obera. Meron tayong pupuntahan muna. Hindi, ngayon na. Oo. Volunteer fire truck. Kasi, kwan ngayon eh. Fire Prevention Month. Tama. Fire Prevention Month ngayon. Volunteer fire trucks dapat libre sa registration ayon sa isang senador. Tama natin sa balita. Si Grace Mariano may report dyan. Si Grace, i-radyo mo. Iginit nga ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto sa pamahalaan na dapat exempted na sa bayarihin sa Land Transportation Office o LTO ang mga volunteer-owned fire trucks kapag pinaparehistro. Ang mungkahin ni Recto ay kasabay na rin ang paggunita ng Fire Prevention Month ngayong Marso. Ang Recto ito ay isang paraan ng pasasalamat sa mga matatapang na fire volunteers. Punto pa ni Recto sa ngayon kasi wala man lang incentives na may pagkakaloob ang gobyerno para sa mga tumutulong sa pag-apula sa mga sunod-sunod na nagaganap na sunog sa iba't ibang dako ng bansa. Katwiran pa ni Recto, hindi naman sapat ang bilang ng mga fire trucks ng gobyerno kaya napakalaking tulong ng mga volunteer fire brigade. Ang sabi pa ni Recto, bawat isang truck ng bombero ay hindi naman lalagpas sa 20,000 pesos ang registration fee na maaaring balikatin na lamang ng mga government corporations na malalaki ang kita tulad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Kasama mo sa Senado para sa DZXL 558, Grace Mariano, sa Top Organization. Diretso tayo sa ibang mga detalyadong balita. Pero medyo maselan ho to. Tustado ang apat ho na magkakapatid matapos pagsasaksakin at saka ang matindi sunugin pa ho ng kanilang sariling nanay sa Mekawayan, Bulacan. Nakilala ang magkapatid na sina Karil, 9 anyos, si Seth, 7 taong gulang lamang to, si Zane, 3 taong gulang, at saka si York, 1 taong gulang pa lamang. Taga Holos Street, Barangay Iba. Nakita na lamang ho ng mga kapitbahay na nagliliyab na ang inuupaang 2 palapag na apartment ng pamilya Dar Lucio kung saan kasama sa nasunog yung mga bata. Habang nakaligtas naman ang ina ng mga ito, inamin ng nasabing ina na sinaksak niya muna ang kanyang mga ina pala ang may gawa ho niyan. Sinaksak niya muna ang kanyang mga anak bago ito sinunog. Sus, Maria Josep. Ano kayang pumasok dito sa isipan ng ina? Hawak noon ng pulisya ang 33 taong gulang na ina na sinasabing dumaranas ng matinding depresyon. Samantala sa Capiz tayo masama pasintabi dahil meron pong 16 anyos na estudyante ang pinagsasaksak ng hindi po 1, 2, 3 beses, kung hindi 30 beses. Patay na ng matagpuan ng biktimang itinago sa pangalang Shirley sa isang talahibaan sa barangay Matagnop. Biyernes ng hapon na huling makita ang biktimang pauwi galing ho sa eskwelahan kasama yung babaeng kaklase. Hindi pa rin tukoy hanggang ngayon ang motibo sa nasabing pamamaslang habang patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad. Pero isa Capiz ho yan, mga kasama. Adik ako at mamamatay tao. Huwag tularan. Dalhin nyo na lang ako sa Merville. Iyan ang katagang nakasulat ho sa karatulang isinabit sa leeg ng isang biktima ng summary execution ng salvage sa Pasay City. Inilarawan ang biktima na nasa edad 25 hanggang 30 anyos, may taas na 5'7", maliit ho ang pangangatawan, nakasuot ng itim na short pants at camouflage na sando. Sa investigasyon, alas 9:45 kagabi, nang matagpuan ng bangkay sa harapan ng Mapua Compound sa Barangay 86 Zone 9 ng nasabing lungsod. Sa inisyal na pagsisiyasat ng mga otoridad, natagpuan ang bangkay ng biktima kung saan nakabalot pa ho ng packaging tape at may nakasabit na karatula sa leeg ho nito. Inalam pa ng pulisya ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. DZXL Bulat Palaro. Oy, opisyal na hong kinuha para sa buong season ng Brooklyn Nets. Si Jason Collins, yun pong kauna-unahan yata ng NBA na gay player. Gay? Yeah, he's a gay. Kasama Weng. Siya yung nag-open dati.
lumantad. Unang natapos noong Sabado ang pangalawang 10-day contract ni Collins sa koponan. Sa kanyang 13th NBA season, ang 35 years old na si Collins ay merong average 3.6 points at 3.7 rebounds sa kabuang 718 NBA appearances nito. At dahil sa kanyang paglaladlad, umangat po ang celebrity status ni Collins kung saan tinanghal pang bestseller ang NBA jersey nito. Suot ni Collins ang uniform number 98 bilang pag-alala kay Matthew Shepard, ang gay college student na pinaslang din noong 1998. Thank you for the sports. DZXL Showbiz Balita. Si Loli. Ito. Showbiz Mabalik, ha? Loli Tumaba. Showbiz. Hello, everybody. Everywhere. Morning. Welcome back, Loli. Yeah, thank you so much. I have a Loli. It's me, Loli, the one and only. Beauty on a Monday, baby. Hindi tinanggi ni Carla Abiliana na may pinagdadaanan ngayon na problema. Ang relasyon nila ng kanyang nobyong si Geoff Eigenman. Sabi ng actress, hindi ito ang first time na nagkaroon sila na dalawa ng problema. Normal lang naman daw na magkaroon ng problem sa isang relationship at hindi naman forever happy, di ba? Nag-post kasi siya sa kanyang Instagram, itong si Geoff na be strong enough to let go. Oh my God! Para silang frozen. Let go, let it go, let it go. Sabi pa, and wise enough to wait for what you deserve. Mukhang alam ko na kung saan ang ending nito. Ay, ako! Ang dami nang nakapila dyan ngayon. Para maging shoulder to cry on. Di ba ganun? Isa sa mga nakikita umunong dahilan nito ay ang no house, no marriage rule ng actress. Oh, ganun. Depensa naman ito dito ni Carla. Willing siyang maghintay ng ilang taon bago magkabahay. At naghanda siyang i-build ang bahay na yon kasama si Geoff. Oh. Umaasa naman si Carla na maaayos pa rin nila agad ang nasabing problem dahil ang dami ng nakapila. Ang dami na nilang pinagdaanan ng kanyang nobyo. Oo. At ang dami na rin nilang sacrifices. Oo. At ayaw niyang masayang yun ng basta-basta lang. Oo nga naman, diba? Love takes time. And love is sweeter the second time. And love is blind. It's me! Whatever you do, don't forget to brush your teeth. It's me, Lollipop, pop, Lollipop. No connection nun. Layo. Never you do, ha? Sige. Ito ang balitang panghita. Maraming nakapila. Si Misteryoso, talagang pipila yan. Di ba? Saka sakaling magkaroon ng hindi magkatuluyan, di ba? Sina Carla tsaka si Geoff, Misteryoso. Ba, siyempre ba? Oo. Willing siyang ibigay ang kanyang lahat-lahat. Eto na, ano ang ibibigay natin na himagas pa ngayon sa lahat-lahat? Yung camera. Ay, ang camera. Importante. HD yan eh. Yung mga chatters natin, importante naman Aming si bagong Misteryoso. camera. Ito na po ang ating balitang panghimagas ngayong umaga. High resolution. Diba? Tingnan mo yan. Pambihira ito. Parang cellphone lang, ang kuha iPhone phone. Yan, ganun kakalinaw. Oo nga, bago ah. Ito na. 2 Russian thrill seekers na sina Vitaly Raskalov, 20 anyos, at Vadim Makarov, 24 anyos, ang umakyat sa isang building sa Shanghai, China na tinaguri ang second tallest building sa buong mundo. Uy.
Ayon sa report, umakyat sa Shanghai Tower sina Raskalov at Makarov nang walang safety equipment. Halos, matatapang to. Halos 2 Walang oras tali-tali. umano ang inabot nila bago marating ang tuktok ng tower na may taas na 2,073 feet. Kwento ni Makarov, hinantay pa nilang magdilim bago akitin ng Shanghai Tower upang hindi sila makita ng mga Chinese authorities. Noong 2013, sa loob lamang ng 1 buwan ay 12 lungsod sa 7 bansa ang pinuntahan ng dalawa at nakaakyat sa mga sikat na landmarks kabilang na ang Eiffel Tower at ang Sagrada Familia Cathedral sa Barcelona, Spain. Daming pera ng mga yan, no? Oo. Alain mo, naglilibot sila sa buong mundo para lang akatin ang mga nagtataasang building nang walang safety equipment. Oo, dito kayo sa Pilipinas, anong pwede nila akyatin? Puno na lang akatin nila. Gusto ka bang isuggest dito? Dito sa atin, bahay lang, okay na. Yan, akit bahay. kahit wala safety equipment, hagdan lang. Walang kwan yun, walang tali-tali. Wala. Baon nun, tubig lang. Ayun, ang maganda dito sa atin, kahit nandyan pa yung may-ari ng bahay, Oo. naaakyat. Ay, sus Mariosa. Kahit nandun, kumpleto sila. Basta tulog. Lakad pusa nga eh. Yan po. Ingat ha, yung mga nagbubuho, yung ini-spray-spray. Parang Kaya wala mga pampatulog daw. Pampatulog, di ba? Kaya wala kang maramdaman, wala kang... Kahit magising ka man, parang antukin ka pa rin daw. Bali, wala pa rin. Wala pa rin. Kaya pagising mo, malinis na. Talaga. Wala na rin lahat. Sige. Yan po, Thank you. balita panghimagas natin sa inyo ni Misterioso. Maraming salamat po. And I believe in the saying... Say, Yan, on the spot. Do you have a quotation or saying? Saying. the early bird catches the early worm. Yan. Talaga. Dahil daw ng masipag ang maagap. Paano pag na-late yung bulate? Ay, gutom. DZXL Bulan Trapiko. Wala pala si Rambo, biro mo naman to. Ang aga nag-Holy Week vacation. Hanggang nasa abroad. Bicol. Uy, sarap dyan ng kwan. Laing. Wala. Rambo, baka nakikinig ka naman dyan. Sorry. May binisita palang kwan, no? So, okay, sige, MMDA tayo. Si Charlie. Tagal-tagal natin din nakausap si Charlie Nozares. Charlie, good morning. MMDA Metro Base tayo ngayon. Magandang umaga rin sa iyo, Buddy. Si Weng at si Buddy. Magandang umaga po sa inyong tatlo. Ganun din sa mga taga-pakinig ng DZXL. Dalawa lang kami, Charlie. Ikaw naman. Dalawa lang ba? Si Weng, si Buddy. Yan. Okay. Tsaka ikaw pala. Tatlo tayo. Oo nga naman. Magandang umaga sa ating tatlo. Magandang umaga rin po sa lahat. Okay, at very normal po ang daloy ng traffic natin ngayon. Siyempre, Lunes, mabagal ang daloy ng traffic. Simula dyan sa may Scout Borromeo, tuloy-tuloy yan hanggang makarating naman dito sa may Buendia, papasok ng Makati Business District. Northbound lane naman ng EDSA Park Avenue hanggang tramo, may katamtaman lamang ang daloy ng mga sasakyan. At masusundan yan, dito lamang sa may Guadalupe Loading Bay hanggang dyan sa may pababa ng JP Rizal sa Guadalupe Cloverleaf. Ang Guadalupe Bridge, light traffic patungo ng Cubao hanggang Monumento. At dito naman sa may C5 at Katipunan, magkabilang direction dyan sa may Ateneo at Miriam College, mula po dyan sa may Balara hanggang makarating dito sa may Bisirano, maluwag naman ang daloy ng mga sasakyan at katamtaman lamang ang daloy ng traffic dyan sa may Libis Flyover hanggang makarating sa may U-turn slot. At muling babagal ang daloy ng traffic pagdating ng Green Meadows, papunta na dyan sa may papasok ng Global City at Market. Samantala dito naman sa may Rojas Boulevard, northbound lane, nakakaranas na rin ng katamtamang daloy ng traffic dyan sa may Mia Coastal patungo ng Airport Road at Baclaran. Ganun din dito sa may Villamor, mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan sa may Nichols area, yung nanggagaling ng Villamor papunta ng Gate 3 ng Fort Bonifacio. At maging yung nanggagaling po ng Alabang simula dito sa may Nichols ay may katamtaman na rin ang daloy ng traffic hanggang makarating naman sa may
EDSA Magallanes. Ang Osmeña Magallanes naman papunta ng Buendia, may katamtaman na rin ang daloy ng traffic hanggang sa service road lang. At ang flyover naman ito, maluwag ang daloy ng traffic hanggang dyan sa may PO Campus. Subalit approaching San Andres ay nakakaranas na rin ng bahagyang pagbagal hanggang dyan po sa may intersection, hanggang dyan sa may Quirino Avenue. At ang kabilang direksyon naman ito ay nakakaranas din ng katamtamang daloy ng traffic dyan sa may intersection ng San Andres patungo ng PO Campo, hanggang makarating naman dyan sa may service road ng papuntang Buendia at Ayala. Ang flyover naman ito going to Magallanes, light traffic yan hanggang sa may South Luzon Expressway. Samantala, number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 hanggang alas 7 po yan ng gabi. At may window hour naman po tayo mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para sa mga pribadong sasakyan. Maaari kayong bumiyahe. Huwag lamang po kayong papasok sa mga lansangan ng Makati at Las Piñas. At para pa rin sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Charlie! Ang galing mo talaga. Kung ganun lang, alam mo, kung ganun lang talaga kabilis ang traffic sa Metro Manila, biro mo na ikot na natin buong Metro Manila sa loob lang ng 4 na minuto. Ngayon, pagbabalita, napunta na tayo North and South, East and West, na ikot na natin sa loob ng 4 na minuto. Ganun kabilis. Na walang traffic. Ang galing talaga. Yan ang kailangan natin, di ba? Malinis na daan, hindi masyadong matraffic, di ba, Charlie? Oh, matuwid na daan. Talagang Pinoy na Pinoy ka talaga. Diretso ako. May konti akong tanong sa'yo. Ngayon lang, umaga. Go ahead. Dahil bukas baka iba na. Ang tatawagin namin dyan sa unless nandyan ka pa rin. Ano ang masasabi mo dun sa panawagan ng Pangulo na about ng honor code? Honor code? Oo. Honor code. Wala akong masabi doon. Wala kang masabi doon. Kaya pwede lang. Dapat sundin. Ikaw na lang. Hindi, ganito. Dapat sundin ang honor code gaya ng sinusunod ng mga traffic, mga motorista, yung number code. Ayun. Di ba? Pwede? Ayaw mahuli, kaya takot na maglabas pag naka-number coding yung sasakyan yan. Integridad at katapatan. Charlie, salamat na marami sa iyong... Maraming salamat din. Charlie, Yes. ingat ha. Okay, sige. Thank you. Si Charlie Nazares ng MMDA Metro Base, mga kasama. Wala akong masabi doon. Kasama buddy. Ang galing eh. Ayo. Pero mo, napaka-diretso. All around ha. Si Rambo ibabalik pa rin ha. Babalik si Rambo by siguro Thursday. Ayan, okay. So paano? Dire-diretso na ho tayo, mga kasama. Si Manang Audrey talaga ay sumusunod sa honor code. So, meron ka bang panawagan? Sabi lang nung nanay. Oo nga pala. Galit yung nanay eh. Oh, ano sabi? Anak, kung puro boyfriend ang atupagin mo, tsak walang mangyayari sa'yo. Oh. Tama naman. Oo, sumagot yung anak, pare. Oh. Ano? Uwe. Di nga. Bakit may nangyari sa amin kagabi? Malupit! Gagayahin tong joke na to. Huwag maging pilosopo. Masama yan. Kaya mga nanay, mga magulang, maging wais na sa pagbibigay ng katwiran. Binabalik sa inyo eh. Mga MOTTO at Koto. Yan ang ating Koto ha. Yung morning, kahit wala yung MOTTO mo, baka nyo na lang ho yan sa Weres. Thank you ha. Salamat sa mga umaaga na at Monday na naman ha. Pagtatamad-tamad. Minom ho ng James Coffee. Salamat James Coffee. Nang 3 araw akong wala eh. Mga taga Goldshine Pharmaceutical, magandang umaga sa inyo. Alright, thank you. Dire-diretsong mga naglalagablab na mga balitang tatakaramin ang inyong napakinggan dito lamang si DCXL 558. Pang umaga ito na Lunes, Marso 17. Ay, timing pala yung tugtog ko kanina. Batang-bata ka pa. Yung nanay tsaka yung anak niya yung diba? Sakto lang. Sakto lang. Ayan. Batang-bata ka pa para gumawa ng bata. Tama nyo sa serbisyo publiko from the city of Sambo, Liceras Primo Hermano, Weng de la From the Peña. province of Occidental Mindoro, mabuhay ako si Buddy Obera. Well done, mamaya. Samahan nyo ulit kami. Iho ay Tatak RMN. Naglalagablab sa 558. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakhang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab dito lamang sa
DZXL 558, ang bagong kasama mo.